Hello, kabady, kasol, magandang araw sa inyo. Andito naman tayo ngayon sa tribute. We want to pay tribute sa mga kapatid namin ni Paring Sol. Ilan kayo magkakapatid? Apat kayo. Apat din kami. So sila Sol, ilan ang lalaki, ilan ang babae? Dalawang babae, dalawang lalaki. Pantay na pantay. So dalawang lalaki, dalawang babae sila. Ako naman, ako ay nag-iisang lalaki sa apat na magkakapatid. 3 Maria. Isa pa akong tawag, hindi ko nasasabihin dahil hindi ka nais-nais pag sinabi ko yun. Isa ko pang tawag sa 3. Anyway, itong storya na to, content na to, we want to tell the story. We want to pay tribute sa mga namatay naming kapatid. Sadly, magkasunod kami ni Paring Sol, namatay ang aking panganay na kapatid last August 20 yata. Tama. 20 or 19. Si Ate Joy. So, I want to pay tribute to her. I want to give a proper tribute to her. And si Sol, kailan namatay yung iyong kapatid? September 26. September 26. So, magkasunod. Yun yung sinundan mo. Si, ano pangalan? Jojo. Si Kuya Jojo. Ako naman, si Ate Joy. So, magkasunod din. Parehas namin sinundan. Parehas naming mahal na kapatid. Kwento mo. Sino si Kuya Jojo? Kuya Jojo. By the way. Ay aking kuya. Sumundong sa kanya. Namatay siya noong September 26. Inatake. Sa? Puso. Parehas. Nung sa akin. Atake din sa puso. So, kwento mo pare. Paano? Sino si Kuya Jojo sa Kasijasan habang lumalaki kayo? Sabay kami lumaki ako to. Nauna siya siya. Siyempre, oh. Obviously, kaya mga kuya, natalis kambal kayo, pero kahit nakambal, meron maano una. Pero nung lumalaki kami, sa Bulacan, sa Pampalo. Maraming mga gandang kwento. Pero siyempre, dating sa buhay yung may mga event na hindi kagandahan. Kaya nung lalaro kami, pinapasampa ako sa likod niyan. Oh, kalabaw. Larong kalabaw pa tawag na. Oh. Luksong tinik. Luksong tinik, yun. Mga millennials, yung kuya. Tapos nung nag-aaral kami, natatanda ko, naging corps commander yan nung high school. Madali yan, hindi ko alam yan, putulin na kita. Yung utol ko din, si Ate Joy. Pare, so halos pareha sila, corps commander din. Tuloy mo, mamaya ko i-share yung kwento ni sister. Merong isang event, habang nasa command, pinahiya siya nung kaklase niya. Pinahiya siya ba? Babae, nalikan niya. Si babae? Sa harap ng formation. Talaga? Nagreklamo. Ah. Tumungkod yung magulang. Ah. Ginawa ko naman. Pinagtago ko siya. Siyempre, kapatid ko eh. Ah. Yung nadali. May lugar sa amin kung tawagin. Mga old tenants. Mga nauna doon sa lugar na. Okay. Ngayon, may influensya. Oh. Sabi ko, tol, tago ka muna. Hinalikan niya eh. Nagalit ng mga magulang. Hindi kasi sinampal siya. Sinampal siya. Sa harap ng formation. Oh, tapos? Siyempre, napahiya si kuya. Inanikan niya. Yan ang buong pa yun. So, nung nagtatago siya, siyempre, may mga pumunta sa bahay. Ako umarap. Sabi ko lang, hindi umuwi. Nung hinahanap siya? Oo, nung hinahanap siya. Pero ako naman kunahan. Kasi? Siyempre, hindi ko sasabihin. Okay, hindi. Anyway, so, ganun talaga. Ako, lahat naman siguro tayo, habang lumalaki tayo, we need to protect our family.
is part of how we love our family. Kultura Pilipino yan, or kahit sa ang bansa. When it comes, Ang galing salita, nalusutan yun. nalusutan. Tapos, graduate siya. Yung time na yun, graduate siya sa high school. Pag-graduate na ng elementary. Kasi 4 years agot namin eh. Lumipat na kami ng Manila. Okay. Malis na kami sa Bulacan. Mm. Pero maraming memories dun. Maraming happy memories with your Kuya Jojo. Oo. Ako naman, growing up, my parents, si Nanay Glor, si Tatay Jose, napakabait na magulang. Napakabait, wala kang masasabi. Pero, ang malungkot lang, hindi sila pinagpala ng magandang trabaho. So, ang naging buhay namin, medyo mahirap. So, si Ate Joy, si Tipsy, si Miss JB, maraming tawag dyan eh. Pero for me, she will always be my Ate Joy. Si Ate Joy, lumalaki kami dahil lumalaki kami sa hirap bilang panganay, which is karamihan din sa panganay, ganun siguro. Siya na siya yung tumayo magulang dahil yung nanay ko masyadong busy sa pagsuporta sa aking tatay. Nagluluto ang nanay ko ng ulam sa may community namin. Nilalako niya kalde-kaldero. Yun naman tatay ko, nagtatrabaho, rumaraket, ginagawa ko ngayon. So lagi din wala sa bahay. Pero my father works under Marcos government at the time. Yung tatay nitong president ngayon. So anyway, si Ate Joy, ang di ko sa kanya makakalimutan, pare. Bago mag-start ng school, yung bilihan ng gamit, excited na kaming mga kapatid niya, si Ana, si Tepen, saka ako. At ang laging bumibili ng school supply, my mother and my aunties will help us bumili ng aming school supply. Yung mga auntie ko, yung nanay ko sa gamit nila. Again, as I told my story na, ako, grade 2 pa lang, I support myself. So, bumibili din ako ng sarili kong gamit. Pero si Ate Joy, kasama yan, pare. Siya ang nagpakilala sa amin sa mga magagandang brand. Kahit mahirap kami, Branded. hindi naman branded. She knows what is yung quality art. So, when it comes to school supply, hindi kami bibili sa palengke. Hindi kami bibili sa Divisoria. National Bookstore. Batang national to. Hello, 80s pa. We will go to Quad. Makati. Now we know Glorieta. But before, we call it Quad. Nandun yung isa sa mga unang brands ng National Bookstore. So, parang excited kami. Kasi una, for us, living in Pasay, sorry, medyo hindi naman ganun kaganda yung aming lugar. Going to Makati, pare, is like going to parang isang kaharian na galing ka sa mahirap na part ng baling kaharian, papunta ka sa napakagandang lugar, pare, Makati. Anong araw? Mga bali millennials, yung Makati nung araw, napakaluwag niyan, iilan ng building, pero napakabango. Iba ang dating sa amin. Minsan, yung aming dalawang kapatid, sasama din. But most of the time, dalawa na kami. Kasi, maliit pa yung dalawa saka pamasahe pa. So, kami dalawa, bilang magkasunod, kami bibili ng aming school supply from National Bookstore. Okay. Tapos, hindi ko makakalimutan sa kanya, for her, it's quality. Kung ang bibilin mo, pare, yung saka mas mura siguro at that time. Yung meron paring spring na paring notebook. Siya ang magtsatsagang magtahi nun. Tapos siya rin ang magtsatsagang maglagay ng cover. That's my Ate Joy. Plastic cover. Plastic cover, yeah. Kukuberan niya yun. So when you go to school, yung nanay ko naman, yung aming uniforms, and to Borbet Tanael family, they will make sure na we'll have a new rubber shoes,
We have a new school shoes, yung black. Ano yung brand no? Merong brand eh. Yung mga bali sapatos, bali. Hindi, kahit ako. But, we don't use yung nagamit na namin uniform from the previous year. Hindi na, pare. Kasi mabilis kami lumatin. Walang ulit, bago. Walang hand-me-down. Mas lalo ako dahil nag-iisa akong lalaki. So anyway, salamat. So, when we go to school, presentable kami, pare. My Ate Joy will make sure na presentable kami. That's nice. Di ba? Tapos, si Ate Joy is top of her class. Lagi yan. 3 years ang layo niya sa amin. So, she is top of our class. And like si Kuya Jojo, what Johnson said, naging core, she is not the core commander, but Bautista rin yung naging core commander. Parang tatlong leader sa CAT nung araw. So, sa CAT, she is one of the top 3 na banning leader ng banning CAT. So anyway, pare, going back to Kuya Jojo, ano pa ang mga magagandang alaala mo kay Kuya Jojo mo? Natandaan ko na. Dalawa lang ko rin. Naputol yung sustento ni tatay. Naputol? Oo. Pinuntahan namin sa SBS. Oo. Biyay kami. Biyay kami. Mula sa Pampalay, hanggang Las Piñas. Ang daan sa Salva, sa Pote. Sa Pote pa noon. Oo, bakit? Wala pa nung... anyway, tuloy mo, pare. Tapos? Along the way, naisipan ni Kuya Jojo, daan kami Luneta. Oo. Tumangan kami. Oo, tapos? Naligo sa Manila Bay. Doon sa dulo, sa may Quirino Grandstand. Oo. Tapos? Yun. Pag-uwi namin, pinagilita kami. So, galing na kayo sa tatay mo. Pabalik na sa Pampalay. Pag-uwi namin, gabi na. Gabi na, dahil naligo pa kayo. Nagalit si Lola. Pinagalitan kami dalawa. So, kayo laking lola from mother's side. Mother's side. So, si Ate Joy naman, again, topper of her class. I have these memories with her during high school kasi inabuta ko siya, 4th year siya. I'm on the 1st year, so pag-graduate siya. So, noong training niya sa CAT, I'm the one who bring lunch sa kanya during summer habang nagtitraining siya sa bilang officer sa CAT. And I was so inspired nung ginagawa niya yon kasi nakita ko talagang si Ate Joy matipumano para ding lalaki, matikas. Kung nung panahon na yon, tanggap na ang female sa Philippine Military Academy 100%, and I heard it na yun isa sa mga pangarap niya talaga makapasok sa PMA. General yan. Naging general yan. Sigurado ako doon. So, but sadly at that time, hindi pa yon tinatanggap. Hindi pa pwede ang babae sa Philippine Military Academy. And, hindi ko makakalimutan sa kanya. Ito na ba, share ko na. First day ng class, again, Pilyo si Buddy. Yung pats ko ditanggal, pare. Nilalaro nung aking kalaro, aking classmate, during flag ceremony. My first flag ceremony, nakita kami ng teacher na yung pats ko, nagalit sa akin yung teacher. Si Mrs. Ronda Eliata. Pusa, galit na galit sa akin, pare. Kayo, bago-bago niyo sa school, you're on your first year here. Mga na kayo, mga BI, mga pasaway na kayo. We don't use pasaway word at that time. Merong itong tawag. So, ito na, natapos yung flag ceremony. That teacher, si Mrs. Rondael, advisor ni sister. Tapos first class siya. So, pagpasok ng teacher sa room, mainit ang ulo. First day of the class for that year, at for that body school year, at sinasabi niya, yung mga first year, Jocelyn, tinawag siya. Kasi tinanong yung pangalan ko nung teacher .
Kaano-ano mo si Roberto Bautista? Sabi niya, kapatid ko. Hindi. Sablay. Magalit agad. Pinagsabihan ng ganda ni sister. Dito ngayon, nagpipiko ako during gardening. Millennials, meron kaming gardening nun. May naglalaro, sikyo. If you know sikyo or whatever word. Pare, may tumawid sa garden ko. Hindi ko naman sadya. Pagpiko ko, tinamaan sa spine, pare. Sa spine dito. Butas, pare. Di dinala sa clinic. Hulaan mo kung sinong naka-duty sa clinic. Kapatid ko. Hindi sinabi na naman. Sinong nakapiko sa'yo? Yun na naman pangalan na yun. Kapatid mo. And then, siyempre, batang guidance ako. Napakabait ko sa guidance. Lagi akong present dyan. Si Mr. Isidro, yung lagi nandun, paborito ring estudyante, yung kapatid ko, lagi sinasabi, Jocelyn, yung kapatid mo, nasa guidance na naman. Ano ba pagsabihan mo yung kapatid mo? So, in short, there's this thing between us ng aking kapatid na build up during high school na hindi ko naman sinasadya. Mabait ako. Yung mukha niya, mabait yan. Di ba? Dadan. Ito, si Buddy. Mabait yan. Masama ba ako? Hindi naman. Ba't parang lalo nung parang anangalin yung sagot mo, pare. So, tatapusin ko na yung kwento ko kasi para maano. Later on, balikan natin si Kuya Jojo. And then, growing up, we are lucky enough. Una ako napasok sa television industry. Through the help of Jose Maniago. Jopay, panoorin mo to Jobs kasi we want to pay tribute sa iyo na napakabuti mo rin kaibigan, family friend na tinulungan kami ni Ate Jo. Tinulungan ako, after high school, pare, pasok na ako sa TV industry. Si sister naman, she's very lucky na napasok, pare. Sa film siya une. Ang una niya naging boss, if you know guys, i-google nyo, Lino Broca, Boyce Digia. Yan ang una niya naging amo. Oo, we stopped sa school. Alam niyo na story, why? Because of our two sisters. But we are working siya sa film. Film siya eh. Ang first na sabak is film industry. Ako naman, nasa TV. Dahil nga producer sa television yung aking kapatid. Yung aking boss. So, secretary siya ni Boyce Digia sa ni Lino Broca, one of the famous director at the time. Award-winning yun sa mga famas, etc. And then, lumago kami, magkahiwalay, napasok naman siya sa Premiere Production. Ako, lumalaki yung aking company as an independent TV producer. Ang mga naging boss niya, pare, sila Boots Anson Roa, which is kilala rin. I-research nyo, artista and a TV and a film producer. Sila Miss D. Yung mga Santiago ng film, ng Banning Premiere. So, mga bigating tao sa film industry. And then, Ate Joy, nagkaroon siya ng longest running quiz show sa history ng Channel 7. She produced, after that stint sa may premiere, kinuha naman siya, pasok na siya ng television, executive producer ng LG Quiz. That's the longest quiz show, pare. LG Quiz, if you know that. So siya yun. And then later on, kinuha na siya ng Channel 7 as production manager for regional TV. Ako naman, when she entered Channel 7, that's the time na humina yung pagpuproduce ng mga TV show dahil television network went to produce their own TV program. So,
late 1990s, early 2000, lumaki na ang mga Bali Network. They don't need people or yung mga, they call it black timer. So, namatay ang pag-aano Baling Black Time. They produce their own TV show. Ako, pumunta na ako ng US. Kasi humihina kita, I need to support my Bali family. Pumunta na ako ng US to be a caregiver. And then, sadly, hindi ko kinaya ang mag-isa sa Amerika at hindi ko kaya mag-antay ng ganung katagal without my family. I need to wait for my petition kasi. I'm in the US as legal. I have my working petition at that time, etc. So, to make the long story short, ang una kong tinawagan to ask for help if I'm going to go back from US to the Philippines because I left my previous company. Nag-retire ako eh. Nag-resign pala. Is my ate pa din. So, I called her, Ate Joy, uuwi ako Pilipinas, hindi ko kaya dito. Okay. I asked her, may dadatnan ba ako? This is my exact word. May dadatnan ba ako trabaho sa Pilipinas? Kasi ayokong mabakante. Dapat continuous ang kita. Bilang ama, dapat continuous ang trabaho. And without hesitation, may ate said, yes, sige. Kung di mo kaya, uwi ka. That's my ate. Ito pare, si Kuya Jojo. Balikan natin si Kuya Jojo mo. Sorry. Okay. After high school, actually, ano siya eh, pasado siya sa PMA. Sige Kuya Jojo. Hindi na siya nagtuloy. Anong year siya dapat pumasok? Class of what? Class of 1988. 88? Oh. Wow. Pasado siya sa PMA. Okay, tapos? Hindi lang siya nagtuloy kasi lumipat na kami dito sa Manila. Nagtrabaho na siya. Okay. Provider din yun. Si Kuya Jojo. Kasi wala kami Iwala yung parents namin. Okay. Siya lang nagtatrabaho. Si Lola naman, nag-aasika sa amin. Sa akin pala. Sa'yo. Kasi ikaw yung bunso eh. Kaya ka spoiled pare. Sino mo kulot to? Mga ganyan pa. Spoiled yan pare. Tawag nga sa akin ng kulot talo. Oo, kulot ka eh, man. Anyway, tapos? Oo. Tapos yung magtrabaho for ilang years, nag-decide siya mag-abroad. Saudi. Waiter pa rin. Mga 2 years yun, 2 years. Tandaan ko, paalis siya, lumindol naman. 90s? Yun yung pinakamalakas sa Kabanatuan. Yun yun. Paalis siya naman. So, noong panahon na yun, ang pinapadala lang niya, uso pa ng voice tape. Wala pa internet dun eh. Wala internet. Mga millennials ha, aralin nyo to, voice tape. Pag magpapadala ng voice tape, sa package, importante yun. unahan pa kami ni Lola nun. I-play mo sa may cassette player. Cassette player pa lang nun. Tapos ilang years namatay yung mother namin, umuwi siya. Mother namin, nasa Olonga po. From Saudi. Diretso siya sa bahay muna namin sa Cavite. Okay, so from Sapampalay, nalipat kayo Cavite. Excuse me. Manila mo naman. Manila. Anyway, tapos, umuwi si Kuya Jojo. Patay na yung mother namin. Namatay. So from Manila, biyahe kami Olonga po. Doon natapos yung kwento kay Kuya Jojo. Doon natapos. Pero si Kuya Jojo, in one word, or in a very short description, hindi naman one word, very short description. Brief description. Brief pala. Brief. Sorry, brief. So,
paano mo siya i-describe? Si Kuya Jojo. Isa siyang mabait na kapatid. Excuse me. Okay, sorry. Wala akong budget, kaya padala niya ako. Saka madiskarte yun. Napasok pala siya sa ABS-CBN. Ano pasok din sa? 27 years. Network din siya. Network din. Anong work niya? Cameraman. Cameraman! Cameraman. Jojo Guyena! Geographer, oo. Okay. Ano mga show niya before? Sa news siya? Sa entertainment? Ano siya? I might know him, Anyway, sige. Unang amo niya si Alfredo Lim. Okay. Tapos Julius Pagaw. Pero matagal siya kaya Nolite Castro. As cameraman. Cameraman. Sa Magandang Gabi. Oo. Okay. Kasi hindi ko matandaan yung... Naging member pa nga siya noon yun. Siyempre, kapatid mo. Kasi binubuyo ko. Oo, yun nga yun. That's my point. Hindi pwedeng hindi. Kapatid mo. Anyway, ako naman. Si Ate Joy. Pero, bago ko ituloy, how will I describe my sister? Puputulin po natin. We will see you later. Subscribe, share, like our videos. So, magbabalik po ang Body and Soul. See you later, not soon. Bye for now.